Hello guys, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Magandang araw po sa lahat guys. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Alright guys, panibagong araw na naman po, panibagong kabanata na naman po ng ating buhay. Bago po natin simulan yung kwento natin guys, shoutout ko po muna yung mga nag-comment sa kwento ng asawa kong mayaman. Shoutout po dyan kay Lodi Yeng. Thank you so much Lodi sa pag-comment lagi po at sa pag-like po ng mga videos ko po ng asawa kong mayaman. And thank you so much din po kay Lodi Jayana. Hello Jayana. Jayana pala to. And shoutout din po kay Lodi Elizabeth Roniel. Thank you so much Lodi Elizabeth Roniel sa laging pagsuporta po. Shoutout din po kay Lodi Bibang Vlog. Hello Lodi Bibang Vlog. And shoutout din po kay Lodi Aiza Montesa. Hello po Lodi Aiza. And thank you so much and shoutout din po kay Lodi G Alexandria. Shoutout din po kay Lodi Ruel Mendoza. Hello Lodi Ruel Mendoza, thank you so much po sa laging pagsuporta po sa mga videos ko po. And shoutout din po kay Lodi Tony TV. Hello Lodi Tony TV, I hope okay ka lang dyan. Thank you so much sa pag-comment and sa pag-view po ng asawa kong mayaman. And shoutout din po kay Lodi Janalim Morales Tapis. Thank you so much Lodi Janalim Morales Tapis. And thank you so much din po kay Lodi Jayana. Hello Lodi Jayana. Maraming salamat po talaga Lodi. Alright guys, hindi na po natin patatagalin to yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Shen-Tian mula sa Chuzhou. Pumasok si Shen-Tian sa bahay at mabilis na tinungo ang Yan Ruizu. Miss Yan, bakit hindi mo sinabi sa akin na nasa Chuzhou ka? Sabi ni Shen-Tian na may madamdaming tingin sa mukha. Bakit ko sasabihin sa iyo? Si Yan Ruizu, gayunpaman, ay hindi nagpakita ng anumang interes sa kanya. Dahil sa kanyang tugon, nakaramdam ng awkward si Shen-Tian. Umubo siya bago sinabing, nabalitaan ko na naging malapit ka sa isang binata na nagngangalang Qin Yu kamakailan. Sa totoo lang, curious ako kung anong klaseng lalaki siya para mapansin niya si Miss Yan. Ako si Qin Yu. Lumapit si Qin Yu. Pinalaki ni Shen-Tian si Qin Yu at nakangiting sinabi, talaga? Ikaw si Qin Yu. Totoo ito, tugon ni Qin Yu na may walang emosyong ekspresyon sa kanyang mukha. Halos hindi mapigilan ni Shen-Tian ang pagnanasang tumawa. Ang pandak na lalaki na ito sa kanyang harapan ay ang kanyang karibal. Sa kabila ng kanyang mapagkunwari na mga pag-iisip, magalang pa ring iniabot ni Shen-Tian ang kanyang kamay at sinabing, hello. Agad na iniabot ni Qin Yu ang kanyang kamay para makipagkamay sa kanya. Hello, walang kibo na bati ni Qin Yu. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga kamay. Naramdaman ni Qin Yu ang isang napakalaking puwersa na pumipisil sa kanyang kamay. May panunuya si Shen-Tian sa kanyang mukha. Nanliit ang mga mata ni Qin Yu. Malamig niyang tugon. Sa sumunod na sandali, nagsimulang magbago ang ekspresyon ni Shen-Tian. Mula sa paglilibang, mabilis itong naging isa sa pagtataka, galit, at gulat. Naramdaman ni Shen-Tian na parang hinawakan ng bakal na vice ang kanyang kamay. Natatakot siyang mabali ang kanyang mga buto. Pulang-pula ang mukha ni Shen-Tian hanggang sa kanyang tenga habang pilit niyang inaalis ang kanyang kamay. Ngunit ang pagkakahawak ni Qin Yu ay kasing higpit ng bakal at ang kamay ni Shen-Tian ay naipit. Napagtanto na napangiwi si Shen-Tian, nagtanong si Qin Yu sa tono ng pag-aalala, Mr. Shen. Anong meron? Bakit ka nakangiwi? Hindi ka ba komportable sa isang lugar? Ang mga salita ni Qin Yu ay nagpakulo ng dugo ni Shen-Tian. Bakit hindi ka nagsasalita, Mr. Shen? Ako mismo ay isang medical na practitioner. Bakit hindi ko tingnan ang kalagayan mo? Pabiglang nag-alok si Qin Yu. Bitawan mo ako. Si Shen-Tian ay umungal sa galit. Bakit hindi mo sinabi kanina? Si Qin Yu ay kumilos na parang nagkaroon ng epiphany at binitawan ang kanyang clutch. Ang biglaang paglaya ni Qin Yu ay naging sanhi ng pagkawala ng balanse ng katawan ni Shen-Tian. Ilang hakbang paatras ang mas matangkad na lalaki sa pagtatangkang patatagin ang sarili.
Ngunit sa huli ay bumagsak siya sa lupa, mabigat na damapo sa kanyang likuran. Ginoo, Shen, anong nangyayari? Ayos ka lang. Nagkunwaring nag-aalala si Qin Yu at lumapit para tulungan siyang tumayo. Itinulak ni Shen Tian ang kamay ni Qin Yu at pinagalitan, tinatrato mo ba ako na parang tanga? Wow, Mr. Shen, saan ba ito nanggaling? Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi mo, sabi ni Qin Yu na may halong pagtataka. Bakit, maliit ka? Kinagat ni Shen Tian ang kanyang mga ngipin. Humugat siya ng malalim na hininga sa pagtatangkang pakalmayan ang kanyang nerbiyos. Hindi ako bababa sa antas mo at makikipagtalo sa iyo. Isinasaalang-alang na kasama nila si Yan Ruizu. Pinalitan ni Shen Tian ang kanyang galit na ekspresyon ng banayad ng ngiti. Si Qin Yu, masyadong, ay hindi gustong makipagtalo sa mga tulad ni Shen Tian. Kaya, kinuha niya ang kanyang aqua rime pill at iniharap kay Yan Ruizu. Miss Yan, matagal na tayong magkakilala, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na bigyan ka ng regalo. Ito ang aking tanda ng pagpapahalaga. Sana tanggapin mo. Ibinigay ni Qin Yu ang kahon kay Yan Ruizu. Bago tinanggap ni Yan Ruizu ang regalo, maririnig na nanunuya si Shen Tian. Anong meron sa mukhang basurang box na iyon? Nakuha mo ba ito sa flea market? Sa paghusga sa hitsura nito, nagkakahalaga lamang ito ng $100 sa pinakamaraming. Kalokohan. Sinaman ng tingin ni Qin Yu si Shen Tian at nagpatuloy, nakuha ko ito sa dollar store. Ngumisi si Shen Tian, wow. Iyan ay talagang mapagbigay sa iyo, Mr. Qin. To think that you had the guts to give Miss Yan a tacky gift like that. Iniinsulto mo ba siya? Sa kabaligtaran, gusto ko ito. Iniunat ni Yan Ruizu ang kanyang kamay para tanggapin ang kahon ng regalo. Maraming salamat, Qin Yu. Gustong gusto ko ito, bulong ni Yan Ruizu habang nakangisi siya mula tenga hanggang tenga. Galit na nagningning si Shen Tian nang makita ang hindi inaasahang kaligayahan ni Yan Ruizu. Miss Yan, dinalhan din kita ng regalo, deklara ni Shen Tian sa pabaliw na tono. Narinig ko ang mga alingaw-ngaw na bumili ka kamakailan ng mga halamang gamot. Pagkatapos maghanap ng mataas at mababa sa Chuzhou kasama ang aking mga koneksyon. Sa wakas ay nakakita ako ng ugat ng ginseng na mahigit 100 taong gulang na. Naglabas si Shen Tian ng isang napakagandang kahon ng regalo at ibinigay ito kay Yan Ruizu. Kinuha ni Yan Ruizu ang kahon ng regalo na may masamang tingin. Nang makita iyon, medyo nadismaya si Shen Tian. Ngunit hindi siya sumuko. Tanong niya, Miss Yan, ayaw mo bang tingnan ito? Kailangan ba niyan? Yan Ruizu euphemistically tinanggihan. Miss Yan, sa tingin ko ay dapat kang sumilip man lang, masigasig na mungkahi ni Qin Yu. Ang ugat ng ginseng na mahigit 100 taong gulang ay itinuturing na isang sagradong kayamanan para kay Qin Yu. Kung makakamit ni Qin Yu ang isa para sa kanyang sarili, madali niyang maabot ang ikatlo o maging ang ika-4 na antas ng Qi refining stage. Sige, tumango si Yan Ruizu. With that, binuksan niya ang sandalwood box. Isang ugat ng ginseng ang makikita sa loob nito. Tingnan mo, pare, ito ang tinatawag mong regalo. Kahit na ang kahon mismo ay lampas sa iyong purchasing power. Pabayaan ang ginseng root sa loob, pagmamalaki ni Shen Tian na may snobbish na ugali. Sa pagsulyap sa ginseng, sinabi ni Qin Yu, ang aking regalo ay maaaring hindi labis-labis, ngunit ito ay isang taos-puso. Di tulad mo, na tinatawag ang labanos na ugat ng ginseng. Pero ipinagmamalaki pa rin ang sarili niya. Ginoo, Shen, dapat ko bang ituring na hindi ka edukado, o baka sinusubukan mong lokohin si Miss Yan? Nawala ang kulay sa mukha ni Shen Tian. At napabulalas siya, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin, sabi mo? Hinawakan ni Qin Yu ang ugat ng ginseng. Ito ay isang ordinaryong ugat ng ginseng na artipisyal na nilinang. Ang nakapagpapagaling na epekto nito ay maihahambing sa isang regular na labanos. Kung niloko ka ng nagbebenta, masasabi ko lang na mangmang ka. Pero kung sinasadya mo, niloloko mo talaga si Miss Yan. Namuo ang mga butil ng malamig na pawis sa noo ni Shen Tian habang si Qin Yu ay nagpakawala ng isang volley ng pangungusap. Hindi na kailangang sabihin, alam na ni Shen Tian na ito ay isang ordinaryong ugat ng ginseng. Para sa kanya, walang pagkakaiba sa pagitan ng isang siglong gulang na ugat ng ginseng at isang normal
Naniniwala siya na ang lahat ng ito ay pandaraya sa marketing. Gamit ang mindset na ito, pumunta siya sa isang random na herbal na pharmacy, bumili ng regular na ginseng root. At pagkatapos ay itinago ito sa isang katanji-tanging kahon. Hindi sumagi sa isip niya na ihahayag ni Chin Yu ang kanyang panlilinlang. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nauutal na sabi ni Shen Tian sa gulat. Miss Yan, huwag mo siyang pakinggan. Sinusubukan niyang suruan ako, depensa ni Shen Tian sa kanyang sarili habang lumingon siya kay Yan Ruizu. Nang makita iyon, napabuntong hininga si Yan Ruizu. Mukha siyang dismayado habang hawak sa kamay niya ang ugat ng ginseng. Pagkatapos noon, pinunasan ni Shen Tian ang kanyang pawis at sinubukang tabyusin ang kanyang sarili. Miss Yan. Hindi ko talaga alam na peke iyon. Please, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi pinapansin si Shen Tian, lumingon si Yan Ruizu kay Chin Yu at sinabing, well, dapat ko na yata itong itapon. Itinapon ni Yan Ruizu ang ugat ng ginseng sa basurahan. Hindi problema ang pagiging mahirap. Ang problema ay lumitaw kapag sinubukan mong ipasa ang isang pekeng item bilang tunay. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay nakakapanghinayang, pinuna ni Yan Ruizu. Nakaugat si Shen Tian sa lupa habang namumula ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi malinaw kung ang panginginig ay dahil sa galit o kahihiyan. Sa pagtingin kay Yan Ruizu, napangiti si Chin Yu sa kanyang mukha. Binigyan ni Shen Tian ng death glare si Chin Yu, na parabang lulunukin niya ang huli na parang sawa. Kailangan kong asikasuhin ang ilang bagay. Please make yourself comfortable, biglang sabi ni Yan Ruizu. Pagkatapos ay umakyat siya sa ikalawang palapag, ang kanyang sekretarya ay sumunod na malapit sa likuran. May surveillance room sa ikalawang palapag. Nakaupo si Yan Ruizu sa harap ng mga monitor na naglalaro ng live feed mula sa mga surveillance camera. Sabik siyang makita kung paano gaganapin ang eksena sa ibaba. Miss Yan, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Nataranta ang sekretarya. Hindi mo ba naisip na masyado kang walang awa kay Shen Tian? Tanong ng sekretarya sa galit na tono. Lumawak lang ang ngiti ni Yan Ruizu. Itinaas niya ang kanyang ulo, tinitigan ang kanyang sekretarya, at nilinaw, seryoso ba sa tingin mo na gusto ako ni Shen Tian? Ang mga tao sa kanyang kalibre ay karaniwang hindi gusto ang isang tao bilang isang individual, ngunit sa halip ay nagmamahal sa kanilang pamilya. Kumunat ang noo ng sekretarya at nagtanong. Alam kong pinapaboran mo si Chin Yu. Pero bakit ka gumagawa ng mga kaaway para sa kanya? Magdudulot lamang ito ng mas maraming salungatan sa pagitan ni Chin Yu at Shen Tian. Humigop ng tsaa si Yan Ruizu at sumagot, tulad ng nabanggit ko. Si Shen Tian ay isa lamang stepping stone para sa paglaki ni Chin Yu. Iyon lang ang naruroon. Magagalit sana si Shen Tian kung narinig niya ang mga salita ni Yan Ruizu. Sa unang palapag, binigyan ni Shen Tian ng madilim na tingin si Chin Yu. Huminto siya sa paggawa ng isang aksyon at inihayag ang kanyang tunay, kahindik-hindak na sarili. Chin Yu, iba ka talaga, bibigyan kita niyan. Think na nagtagumpay ka na makuha ang puso ng sikat na ice queen ni Jingdo, komento ni Shen Tian. Napatawa si Chin Yu at nanunuya, hindi ako katulad mo. Hindi ako gumagawa ng anumang mga trick. Hindi katulad mo. Tinatrito ko siya ng may katapatan. Ayan yun. Ngumuso si Shen Tian. Chin Yu, pakiusap, itigil mo na ang pambabula sa iyong sarili. Hindi ka ganoon kamahal. Lumalapit ka lang kay Yan Ruizu para sa kanyang kayamanan at katayuan. Ano ang pakiramdam ng mabuhay sa isang babae? Para sa kanyang kayamanan at katayuan. Nagtaas ng kilay si Chin Yu bago sumagot ng mariin. Shen Tian, ninanakaw mo ang linya ko. Sa pagkakaalam ko, hindi ka level ang pamilya mo sa pamilya niya. Sabihin mo sa akin, bakit ka kumikilos ng labis sa pamilya yan? Agad na napangiti si Shen Tian kay Chin Yu matapos marinig ang sinabi ng huli. Lumakad pa sulong si Shen Tian at sumigaw, Chin Yu, isa ka lang pangkaraniwan sa paningin ko. Isang vermin na madali kong sirain sa isang year-okan lang. Kung wala ang suporta ng pamilya yan. Wala ka. Sino ka kung walang suportang pinansyal ng pamilya Shen? Tanong ni Chin Yu. Napangiti si Shen Tian, makinig kang mabuti, Chin Yu. Ako ay isang likas na bata sa napakamurang edad. Ipinadala ako ng aking ama sa rehiyon ng Chuzhou para sa pagsasanay noong ako ay 8. Sa edad na 14,
ipinadala ako sa ibang bansa para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Sa edad na 21, nagmamay-ari na ako, sige. Tama na, pinutol ni Qin Yu ang mga salita ni Shen Tian. Ihinto ang pagpapakita ng iyong walang kabuluhang mga nagawa. Pagod na akong makinig. Ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay. Bakit, maliit ka? Namula si Shen Tian sa galit. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagbabala siya, hoy dork, mas mabuting lumayo ka kay Miss Yan. Isinusumpa kong daranasin mo ang kahihinatnan ng aking galit kung lalapit ka pa. Sumagot si Qin Yu, inaasahan ko ito. Nasaksihan ni Yan Ruizu ang buong palitan sa ikalawang palapag. Isang malabong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang iniisip ang mga nangyari. Si Qin Yu ay dumiretso sa bahay pagkatapos umalis sa manor ng pamilya Yan. May mga 20 soul nourishment pills sa kanyang tirahan. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, nagpa siya si Qin Yu na ipasa ang mga tabletang ito kay Lei Hu at hayaan siyang ibenta ang mga ito. Ito ay isang bagay na maaaring makinabang sa lalaki. Dahil doon, tumawag si Qin Yu kay Lei Hu. Makalipas ang halos kalahating oras. Huminto ang sasakyan ni Lei Hu sa harap ng pangunahing pinto ng villa. Sinundan ni Lance si Lei Hu sa tirahan ni Qin Yu. Ginoo, Qin, paano kita matutulungan? Tanong ni Lei Hu. Sinusubukang paboran si Qin Yu. Inikat ni Qin Yu ang kanyang mga daliri patungo sa mga table tas sa mesa at ipinaliwanag, ang tabletang ito ay tinatawag na Soul Nourishing Pill. Ito ay karaniwang nagpapalakas at nagpapalusog sa ating mga katawan. 20 lang sila sa palengke. Oo, nandito silang lahat. Sinulyapan ang mga itim na table tas sa mesa. Hindi maisip ni Lei Hu kung ano ang gustong ipahiwatig ni Qin Yu sa sandaling iyon. Nagpatuloy si Qin Yu, dalhin mo ang mga tabletang ito at ibenta ang mga ito. HMM. 50,000 lang kada tableta ang kukunin ko mula sa iyo. Walang price ceiling para sa produktong ito. Kaya maaari kang magpasya kung magkano ang gusto mong markahan ng presyo. Ang tunay na halaga ng Soul Nourishment Pill ay walang alinlangan na lumampas sa 50,000 bawat isa. Ibinenta ni Qin Yu ang mga ito sa abot kayang presyo upang si Lei Hu ay makagawa ng windfall para sa kanyang sarili. Gayunpaman, si Lei Hu ay may masamang tingin sa kanyang mukha habang nag-iisip. Ano? Humihingi siya ng 50,000 dolyar para sa isang random na black pill. Hindi ba ito daylight robbery? Ginoo, Qin, hindi ba 50,000? Medyo overpriced, pansamantalang tanong ni Lei Hu. Pagtingin sa kanya, sinabi ni Qin Yu, Mr. Lei, ito ay isang magandang deal para sa iyo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Lei Hu, na parang isang epiphany ang nangyari sa kanya. Sa kabila ng pag-aatubili, binayaran niya ang pera para dito nang hindi nag-abala. Para sa 20 pills, binayaran niya ang kabuuang 10 milyon na cash. Pagkasakay sa kotse, binatikos ni Lei Hu, hindi ko inaasahan na si Qin Yu ay isang walang prinsipyong tao. Ano ang mga hanggal na tabletang ito? Gayunpaman, baliw ba siya? Bakit niya ibinebenta ang mga bagay na ito sa halagang 50,000 bawat isa? Sumimangot si Lance at nagtanong, Brother Hu, bakit ka pumayag? Ngumuso si Lei Hu. Wala kang ideya. Ang mga tabletang ito ay isang harapan lamang. Ang motibo niya talaga ay ang lintahin ako. Ito ay isang karaniwang taktika na ginagamit ng mga malalaking shot. Nang mapagtanto, bumulong si Lance, naisip ba ni Qin Yu na hindi na siya magagapi ngayong may suporta sa kanya ang pamilya Yan? Huminga ng mahabang buntong hininga si Lei Hu. Ang mga lalaking tulad natin ay dapat magkaroon ng magandang kaugnayan sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Kung hindi, maaaring mawalan ng kontrol ang mga bagay anumang oras. Maaaring siya ay mukhang kaakit-akit sa labas, ngunit si Lei Hu ay patuloy na nabubuhay sa isang mahigpit na lubid. Brother Hu, dapat ba nating itapon ang mga tabletang ito? Tanong ni Lance. Uminom si Lei Hu ng tableta at inilagay sa loob ng kanyang bibig. Pagkatapos ay bumantong hininga siya. Maghahanap tayo ng mga suckers at ibibili nila sa atin ang mga bagay na ito, tulad ng ginawa sa atin ni Qin Yu. Katulad ng kung paano hindi nang ahas si Lei Hu na tanggihan si Qin Yu. May mga taong hindi rin naglakas loob na tanggihan siya. Para kay Lei Hu, ito ay kung paano gumagana ang hierarchy. Alright guys, natapos na naman po yung panibagong kwento natin guys, panibagong kabanata. I hope po nag-enjoy po kayo sa
panibagong kabanata natin guys. Abangan na naman po yung susunod na kabanata mga Lodis. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Nagpapasalamat po sa inyong lahat guys. Kung nagustuhan nyo po yung kwento na ito, paki-share na lang po and like. Alright guys, have a nice day po at ingat po lagi ang lahat mga Lodi. Bye bye, see ya.